medyo nagdedelikado yung mga istasyon ngayon gawa ng, di ba meron nung kagabi naman na nagpanggap na sundalo, hindi pa na ibablatter ni hindi man na bubuk nung istasyon diyan sa Makati, pinalaya na yung may baril na rider. Na siguro itong istasyon na to ayaw nilang maputukan, so nilabas na rin nila yung kanilang baraha. But anyways, pakinggan natin itong update dito sa kaso ni Bunot Boy. Ni Bunot Boy. Alam nyo ito si Bunot Boy. Ang tanda na nito. Hindi man lang pala tumaas ang rango nito. SPO pa rin daw siya. SPO1 ba? Ibig sabihin, loko-loko siguro talaga to kaya hindi na po promote. Ewan ko bakit kinuwang empleyado ng Supreme Court ito. But anyways, inamin ng PNP na ito daw mamang to ay dismissed sa kanilang hanay. Kapag dinismiss ka, malamang sa malamang wala kang pensyon. Pero sana nga wala. So pakinggan natin itong issue. Kasi parang lumalabas dito, medyo nalaglag si Attorney Fortune. Ganito, yung magaling na abogadong lugaw, yung abogadong kanin, sinabihan niya kasi na parang ito nga si Fortune, nakikialam daw, ginagamit yung mga rider para maging relevant siya. Sabi naman nito ni Fortune, hindi ko na kailangan gumamit ng mga rider. I myself is a rider, bike rider, and I'm an advocate of safety for bikers. At meron daw siyang 3 bisikleta. At yung 3 bisikleta daw niya, yung isa doon mas mahal pa sa sasakyan. Kaya parang sinasabi kasi ang hilig kasi ng mga basher na sabihan ka na pag gumagawa ka ng maganda, sasabihan ka na ikaw ay pinagkakakitaan mo yung mga ganito, ang hilig kasi nila mag-bash at magsalita ng ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, natuto na ako sa buhay na yung mga bashers will always bash you whether you do good or bad. Oo, so the best treatment for those piece of shit, talagang deadmahin mo sila. So, itong si Fortune, binabash ngayon na ginagamit lang daw, pinagkakakitaan lang itong mamang nagbibisikleta. Ayaw na nga magsampa ng kaso ayaw na nga makipag-communicate sa'yo, kinukulit mo pa. Ngayon, kaya sinasabi niya, sabi nga, ambulance chaser daw si Attorney Fortune. Oo, pero yun nga ang sinasabi niya na, paano nangyari yun? Ang yaman-yaman ko. We are Fortunes. Mga Fortune na yan, hindi naman maliliit na abogado, ang lalaki ng mga kliyente niyan. So likely, ang yayaman ng mga yan. So sabi nga niya na I have 3 bicycles right now, and those bikes, one of them or each of them are much expensive than a car. That's why I cannot have 4, because if I have 4, I have to buy my wife a new car. So hindi na ako bumili ng pang-4 because lugi ako. Kaya yan ang problema natin ngayon, mga bossing. Medyo pumapangit yung image ni dito. And dahil din dito sa video na to, di umano parang sinasabi ng mga bashers niya na, fake news ka. So pakinggan natin itong balitang ito. Matapos ang viral video ng road rage ng isang siklista at retiradong pulis, video rin ang pinambabala ngayon para patunayang hindi tinakot ang siklista na makipag-areglo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Kuha ang mga video na ito sa Galas Police Station pasado alas 10 ng gabi noong August 8. Makita sa video na pumasok sa loob ng istasyon ang retiradong pulis na si Willie Gonzales at ang nakaalitan niyang siklista. Kasunod yan ang insidente sa viral video kung saan naglabas at nagkasa ng baril si Gonzales. Meron tayo, bigyan natin ng pansin to, nagpapapansin. Sabi niya, kailan mag-live si Banat Bay? Nonsense na si Boss Dada. Nahalata ako. Sabi nga nila, nonsense na pala. Alis na. The fact na hindi mo alam kung bakit walang live si Banat Bay, ibig sabihin hindi ka din follower ni Banat Bay.
Andito ka lang para magpapansin. Ay, alayas na, Ted Amiel Prias, wag ka na magpapansin dito. Siguro wala kang jowa. Pagka ganyan wala kang jowa, ikaskas mo na lang yan sa simento. Wag na nating ano yan, wag na nating masyadong pahabain pa. I-block na natin yan. Block, ban, ban and delete. Hindi ka naman kawalan. Kunyari pa magtatanong na nasan si Banatbay. Kunyari pa magtatanong nasan si Banatbay. Nonsense. Style nyo bulok. Ayan, so banned and blocked. Di tapos. Anak nanto, kung akala nyo naman napaka-importante nyo sa buhay. Sige, tuloy na natin. Basta i-block natin kagad. Pagka makukulit. Kasama pa nila sa istasyon ang Lumungkot ang buhay nila ngayon. Lumungkot ang buhay. Una sa lahat, wala na silang ibabash. Wala na silang kukulitin. Di black. Di ngayon, malungkot na siya. Wala na siyang kukulitin, wala na siya ibabash. Sino yung ibabash niya? Yung sarili niya. isang pulis. Pumasok sila sa loob ng investigation room na hindi nakagip ng CCTV. Pero ayon sa source mula sa PNP na siya rin nagbigay ng video, dito na nangyari ang arigluhan ng siklista at ni Gonzales. Lumipas ang halos 2 oras, pasado hating gabi na ng August 9 nang makitang magkasunod. Thank you very much, Safety and Security Vlog. You're amazing. Thank you. God bless you and more blessings for you. Mabuhay ka and more power sa iyong channel. Don't worry, tulungan lang yan. Sunod na lumabas ng istasyon ang siklista at si Gonzales. Nakipag-usap pa ang siklista sa ilang nasa labas ng istasyon habang kausap naman ni Gonzales ang ilang pulis. Ilang saglit pa'y lumakad na rin si Gonzales at Ang ganda nitong video kasi may audio eh. So narinig mo talaga yung mga pinag-uusapan nila. So makikita mo na hindi naman talaga siya kinaladkad papunta rito sa istasyon ng pulis. Taliwas doon sa sinasabi nung una na kinaladkad siya hanggang sa pulis. Kasi nakita natin kinaladkad yung bike niya papunta sa gilid. Pero mukhang okay naman sila nag-uusap nung sila ay papasok dito sa dito sa istasyon. at nadaanan pa niya ang siklista. Sandali ring nag-usap ang dalawa bago bumalik ang siklista sa istasyon para kunin ang kanyang bisikleta. Sa loob ng istasyon ay nagpasalamat pa ang siklista sa mga pulis bago umalis. Naisubit na ng Quezon City Police District ang mga video sa House Public Order and Safety Committee. Ayon sa source, kung pagbabatayan ang mga video, wala namang makikitang umunoy pananakot sa siklista para puwersahin siyang makipag-areglo. Una nang sinabi ni Attorney Raymond Fortun na tinakot ni Gonzales ang siklista kaya natatakot na itong lumantad para magdemanda. Tumanggi namang magpaunlak ng panibagong panayam si Attorney Fortun. Pero sa kanyang social media account, inilabas niya ang mga text message ng anak ng siklista. Kinukumbinsi ng kanyang anak ang siklista na tumestigo para masampahan ng reklamo si Gonzales. Pero sagot ng tatay, natatakot siya na baka ipa-riding in tandem siya, lalo't posible raw na maraming koneksyon si Gonzales. Nangako naman si Attorney Fortun na handa siyang ipagtanggol ang siklista.